Igan, mainit ang usapin ngayon ng zero balance billing. Walang babayaran sa mga DOH hospital na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Marami sa mga kapuso natin nagtatanong, paano ba makaka-avail nito at ano ba ang mga libreng serbisyo? Yan natin pag-usapan dito sa Issue ng Bayan. Para tulungan natin kayong malaman niya yung kasagutan sa mga tanong ninyo, makasama natin live sa studio si Asik Albert Domingo ng Department of Health. Good morning, Asik Domingo. Good morning, Igan. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nanonood at nakikinig. At ito, kasama rin natin live via Zoom, PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Magandang umaga po, Dr. Pargas. Good morning, Igan, at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Good morning din po, Asik Albert. Morning, Doc Ish. Unahin natin si Dr. Pargas. Marami natuwa sa anunsyong zero balance billing. Ano magiging papel ng PhilHealth po rito? Well, basically, alam naman po natin na bawat Pilipino ay miyembro at ang bawat Pilipino na magkakaroon ng pagkakasakit ay may benepisyo na makukuha. So, yun pong parte ng case rate sa ngayon na ibinabayad natin sa mga ospital, yun po yung magiging parte ng PhilHealth to make sure na nakaka-recover yung ating mga ospital doon sa mga gastusin ng ating mga miyembro. Kapag sinabing zero balance billing, ibig sabihin talaga po, wala na silang babayaran, Dr. Pargas? Well, yan po ang intensyon ng ating zero balance billing na wala na dapat babayadan ng ating mga pasyente. Pero ito po, ikina-qualify natin kung sila po ay ma-admit sa ward or basic accommodation. Ano pong ibig sabihin nun? Na dapat po sila ay kung saan po yung pong room type of room sa isang DOH retained hospital, Opo. meron po kasing tinatawag na ward, Opo. basic accommodation, merong semi-private, meron ding ilang private rooms ang aming mga DOH retained. Opo. 90% of the bed are basic and ward accommodation. Kung doon po sila na-admit, doon po mag-a-apply yung zero balance. Ano pong requirement para makapag-avail nito? Well, kung para po sa PhilHealth, lahat naman po ay miyembro na ng PhilHealth. So, kung halimbawa sila na-admit at halimbawa hindi pa naka-register, right there and then, ire-register sila para maka-avail po. At kung registered naman po, makikita na yan sa system ng hospital. Opo. Asik Domingo, gusto ko lang tanong, pag sinabing DOH hospital, government hospital, tama ba? O Yes. magkaiba yun? Ang lahat ng DOH hospital ay government hospital, ngunit hindi lahat ng government hospital ay DOH hospital. So, paano namin malalaman na itong hospital na to ay DOH hospital? Yes, meron po tayong listahan, no, nakalimbag po dun sa ating Presidential Communications Office sa Facebook page. I-repost rin namin yan. Nationwide po yan, Igan, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Meron po. Actually, yung utos ni SecTed, sabi nga namin kahapon, nagkakalituhan kasi iba-iba kasi yung mga pangalan nila. Dahil Okay. kada batas may pangalan yan. Pero papalagyan namin ng nakalagay sa simula. Kuyari, DOH East Avenue Medical Center, DOH San Lazaro Hospital, para malinaw na pag nakita, DOH ito. Ang nakita ko unang reaksyon ng mga kababayan natin puno ho lagi. Kaya nga minsan napipilitan sila sa private hospital. So paano natin masusolusyonan yun na ang gandang pakinggan zero billing, pero pagpunta mo, ang haba ng pila, walang kwartong available, hindi ho ba? Igan, isa sa mga dahilan kung bakit laging puno yung mga ospital kasi inaantay dati yung sabi namin hindi dapat nangyayari yung guarantee letter. Oo. Pupunta muna sa mga kung saan kukuha ng guarantee letter. Tapos pag hindi pa dumadating yung papel, andun lang sila sa loob ng kama, nakapatong sa kama, 1 day, 2 days, 3 days. Pag ito pong ating bayad na bill mo, zero balance billing ay nangyari, yung accounting na mismo yung ospital ang magsasabi, okay, settled na yung bill, pwede na ma-discharge. Di ho ba pag mag-discharge ka, sasabihin ng nurse, pakisettle yung bill. Ang sasagutin ng bill, bayad na bill mo, so mas mabilis yung turnover, mas kukonti po yung pasyente. At dahil sa programang ito, asahan daw po, dadami talaga mga pasyente sa DOH hospital. Handa ba tayo doon? Handa tayo, Igan, no? Kasabay nitong ating bayad na bill mo project ng ating Pangulo, meron tayong mga bukas centers. Ano ba yung bukas center? Walang kama na ospital. Kasi marami po sa mga pasyente, 30% hindi naman nila kailangan ma-admit. Kailangan lang ng laboratorio, kailangan magpalit ng sonda, kailangan magpakuha ng dugo. Nagagawa po sa ating mga bukas center at nababawasan ng mga 30% yung dami ng pila ng pasyente. May mga nagsasabi na kahit ginawa ng libre, mahirap pa rin daw magpagamot sa mga DOH hospital.
Yan po ang kailangan natin ipaliwanag, no? Marami ho tayong DOH hospitals. Minsan, ang nagkakalituhan dahil akala yung government hospital ay lahat DOH. oo. Meron po kasi mga LGU na magaganda yung ospital. Meron din po mga LGU dahil maaaring kulang sa budget or iba kasi yung priority ng kanilang local government, hindi napapagawa yung kanilang ospital. So, ang sinigurado natin dito, yung DOH po na ospital, yung saklaw nito. Okay. Dr. Pargas, dahil magiging libre na po ang babayaran no, sa mga pampublikong ospital, magtataas ba ang PhilHealth ng deduction pa sa mga miyembro? Kung matatandaan mo, Igan, noong 2024, nagkaroon tayo ng 30% increase across the board. Opo. Tapos nung January, nagkaroon ulit tayo ng 50% compounded increase doon sa lahat din ng pakete, no, across Opo. the board. So medyo parang nadoble na natin ang ating mga benepisyo. Sa ngayon po, meron tayong mga priority cases na nire-review, especially po yung mga catastrophic cases, katulad po halimbawa ng mga cancer, nire-review po natin yan para po sa more of expansion and Opo. enhancement of the benefit. So, i-expect po natin na lalaki pa yung ating mga pakete para dyan. Ano ba mga sakit ang kasama sa zero billing? Lahat po ng sakit Lahat? actually. Okay. Opo, ang magiging basihan lang po talaga diyan is kung ikaw ay na-admit sa ward or basic accommodation. Okay. May katanungan ng kapuso natin online mula kay Ray Dionisio. May PhilHealth daw siya. Kaso sa ngayon, hindi na siya nakakahulog. Makaka-avail pa po ba siya ng zero balance billing? Yes po, makaka-avail po tayo dahil kung halimbawa kayo po ay hindi nakakahulog dahil kayo ay wala ng trabaho, walang pinagkikitaan, walang kakayanang magbayad, pwede po kayong mapasama doon sa tinatawag natin na subsidy coming from the government. No? So pwede po kayong malipat doon. Kung hindi naman po kayo ay may trabaho pa rin, kumikita at hindi lamang nakakapaghulog ng kontribusyon, makakakuha pa rin kayo ng benepisyo. Kaya lang, kayo po ay sisingilin din ng inyong kontribusyon. And again, makakakuha sila ng zero billing kung halimbawa sila ay magpapakonfine sa DOH retained in a ward accommodation. Opo. Eh sana mas mabilis yung proseso, no? Igan, may Yes, kailangan Asek. akong balikan nun, yung tanong mo kanina. Baka hindi lang yata naintindihan ni Doc Ish. Kasi yung tanong kung magtataas ng kontribusyon ang mga miyembro ng PhilHealth, yung bayad na premium. Ang diretsahang sagot po, hindi po. Kasi ang gagamitin dito na budget para magkaroon tayo ng bayad na bill mo is yung budget ng DOH. Kaya po ang sinabi ng ating Pangulo ay DOH retained hospitals, tataasan po ang panukala, ang maintenance and operating expenses ng budget po ng ospital. Ng ospital. So wala pong tataas na contribution ng miyembro sa PhilHealth. Walang tataas, madadagdagan pa yung mga benepisyo. Exactly, Okay. Igan. Sorry, you were asking pala on the contribution. Yes, because currently, yung naayon sa batas sa universal healthcare, nandun na po tayo sa maximum na 5%. At Okay. yun po ay 5% noong 2024. So wala na po tayong pagtataas pa. Actually, dun nga sa pinopropose na UHC amendment, baka ibaba pa. Ibaba So pa. wala po tayong pagtaas ng premium contribution. Nagsimula Thank na- you, Ase. Nagsimula na ba itong e-zero billing? Opo, nagsimula na po yan. Actually, na bago po i-anunsyo ng Pangulo, nung Mayo pa lang, Okay. nagpa-pilot test na kami sa mga piling ospital. Ngayon, sabi gawin nationwide. Basta DOH retained at basic accommodation. Ayun. Ay, maraming salamat po sa pagsagot sa issue ng bayan. DOH Assistant Secretary Albert Domingo at Dr. Israel Francis Pargas ng PhilHealth. Magbabalik po ang unang hirit. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit!